Usap-usapan ngayon ang natuklasang panibagong asteroid sa kalangitan na posibleng magkaroon ng malaking epekto sa Earth. Totoo, nakakatakot isipin na maaari tayong tamaan ng isang asteroid, pero imbes na matakot tayo ng sobra, mas mabuti pang alamin natin ang tamang impormasyon. Lalo pat kinumpirma ng NASA na tumaas na naman ang posibilidad ng impact nito sa 3.1% or 1 in 32 odds na technically ay mas mataas pa ang tsansang tatamaan tayo nito kaysa manalo tayo sa ilang laro ng roulette. Pero hindi ito nangangahulugang end of the world na. May matitibay tayong dahilan kung bakit hindi dapat manginig ang tuhod mo sa takot. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang asteroid na pinag-uusapan ay pinangalanang 2024 YR4 na ang ibig sabihin lang ay natuklasan ito sa pinakahuling bahagi ng 2024. Unang beses itong nakita noong Christmas Day sa isang observatory sa Chile at nakita ring nagmumula ito sa direksyon ng araw habang lumilipad papunta sa orbit ng Mars. Hindi pa man lumilipas ang 2 buwan ng tracking, nalaman na ng mga siyentipiko na umiikot ang YR4 sa isang elliptical path na minsan umaabot halos hanggang Jupiter at tuwing 4 na taon ay tumatawid ito sa orbit ng Earth. Ito ay mabilis dahil naglalakbay ito ng halos 13 kilometers bawat segundo. Sa ngayon, papalayo ang asteroid na ito kaya pahirap na ng pahirap pagmasdan sa kalangitan at tinatayang pagdating ng April, mawawala na ito sa view ng ating mga optical telescope. Dahil dyan, minamadali ng mga astronomo na kumuha ng marami pang obserbasyon habang kaya pa at naglabas na nga sila ng matinding secret weapon para masubaybayan si YR4 sa hinaharap. Napakahalaga nito dahil alam ng lahat na para matiyak natin ang tatahakin ng isang bagay sa kalawakan, kailangan natin ng malawak at pangmatagalang observation. Sa ngayon kasi, sandali pa lang natin itong tinitingnan kaya konti pa ang tiyak na konklusyon. Batay sa pinagsama-samang impormasyon, tinatansya na may diameter ang asteroid na ito na nasa pagitan ng 40 at 90 meters. Kung gusto mong i-visualize, ito ay nasa 130 hanggang 300 feet. Maaring tumimbang ito ng 25,000 tons hanggang 1,000,000 tonelada. Base sa klase ng reflection na nakikita natin, sinasabi ng mga eksperto na hindi ito metallic M-class o carbonaceous. Isa itong tinatawag na S-class stony asteroid. Dagdag pa, napatunayan ng mga obserbasyon na mabilis ang rotasyon nito, na nangangahulugang solid itong si YR4 at hindi tulad ng ibang asteroid na parang rubble pile lang na kumpol ng maraming maliliit na tipak. Kapag tiningnan naman natin ang magiging epekto kung sakaling tumama ito sa Earth, aabot daw ang lakas nito sa halos 500 beses ng bombang inihulog sa Hiroshima. Napakalakas na sasapat para burahin ang isang buong syudad at wasakin ang lahat sa loob ng ilang libong kilometrong radius. Pero mahalaga itong linawin, hindi ito magdudulot ng global scale disaster. Hindi ito extinction level event na magwawakas sa sangkatauhan, kaya huwag kayong padadala sa pag-aakalang parang goodbye planet Earth na. Sapat ito para wasakin ang isang urban area, kaya natatawag itong city killer. Ngunit hindi naman natin kailangang mag-isip na lalamunin ng alikabok ang buong mundo gaya ng nangyari sa mga dinosaur. Ngayon, nalaman na ng mga scientifico na pwede nilang i-plot ang posibleng linya kung saan maaaring tumama si YR4. Tinatawag nila itong risk corridor na nagmumula sa South Asia, dumaraan sa gitna ng Africa, at nagtatapos sa ibabaw na bahagi ng South America. Ang maganda dito, karamihan sa espasyong tinatahak ng koridor ay karagatan at malawak na Central African Plains na halos wala namang nakatirang tao. Pero may ilang malalaking syudad din na kasama sa maaaring tamaan. Halimbawa ang Bogota, Colombia, Abidjan, Ivory Coast, Lagos o Nigeria, Khartoum, Sudan, Mumbai at Kolkata, India at Dhaka, Bangladesh. Kung pagsasamahin ang populasyon ng mga major city na yon, aabot sa mahigit 100 milyong katao. Hindi biro ang ganitong senaryo, kaya ang tanong, dapat na bang magpanik ang mga tao sa Lagos? Tandaan na natin, kasalukuyang nasa 3.1% lang ang tsansa na tumama si YR4 or 1 in 32. Hindi yun maliit na numero, pero hindi rin naman kailangan maging kampante. Imagine noong nakaraang buwan ay 1% lang ito, 1 in 100, tapos biglang nadoble at nitong huli ngay naging triple. Pwedeng muling magdoble sa susunod na mga obserbasyon. Ganito ang nangyayari dahil ang obserbasyon sa asteroid ay kakaunti pa. Wala pang 2 buwan, kaya sinusubukan nating kalkulahin kung saan ito tutungo batay sa kung nasaan na siya ngayon kumpara noong una natin siyang nakita. Para mas maunawaan ito, iniisip ng mga astronomo ang orbit ni YR4 bilang isang malaking brushstroke, talagang broad o malawak pa. Kaya nakapaloob sa region na yon ang daanan ng asteroid at sakop din nito ang Earth. Bawat dagdag na data, unti-unti nating
napapakitid ang brushstroke na yan. Kung habang tumitiyak ang data ay nananatiling kasama pa rin ang Earth sa posibleng linya, tataas ng tataas ang porsyento ng posibilidad na tatama nga ito. Pero kapag naglaho o natanggal ang Earth mula sa linya habang lumilinaw ang datos, biglang babalik sa zero ang tsansa. Ito ang kadalasang dahilan kung bakit may confusion ng publiko. Kasi sa paningin ng iba, bakit lagi na lang tumataas ang probability? Malapit na nga ba talaga tayo? Posibleng parang papalapit tayo sa kapahamakan, pero pwede ring sa susunod na kalkulasyon, mababawasan ulit ng todo ang tsansa at maging halos wala. Ganito gumagana ang science. Hindi ito conspiracy o fear-mongering. Sadyang dahan-dahan lang nating hinahasa ang forecast. Ang isang malaking hamon ay napakahirap nang i-track si YR4 habang papalayo na ito sa Earth. Sa loob ng ilang buwan, halos hindi na ito makikita ng mga telescope natin. Kaya dito pumapasok ang plano ng NASA. Gagamitin na nila ang emergency James Webb Space Telescope ngayong March para idiretso ang tingin kay YR4. Bakit malaking bagay ito? Dahil sa infrared capability ng James Webb, posibleng mas malaman natin ang eksaktong laki, mass at komposisyon ng asteroid. Ngayon kasi nakikita lang natin ang liwanag na nare-reflect ng YR4 mula sa araw o yung liwanag na nabablock nito mula sa mga mas malalayong bituin. Pero kung gagamitin natin ang James Webb, pwede nating masukat ang init, makapaglabas ng malinaw na larawan, at talagang malaman kung anong klaseng space rock ito. Kung mas precise ang data, mas maaga maitatama ng ating prediksyon. Ibig sabihin, malalaman natin ng mas maaga kung lulusot lang ba ito at dadaan malapit sa Earth sa taong 2032 o sadyang babagsak itong naglalagablab sa India o kung saan mang lugar. Ngayon, hindi imposibleng tumaas pa ang chance ng impact, maaring umabot sa 50%, 90% o maging 100% kung sakaling maisagawa ng maayos ang long-term observation. Kung mangyari iyon, ano ang gagawin ng tao? May naunang planong inilabas ang European Space Agency. Dalawa ang senaryo. Kung mas maliit sa 50 meters ang YR4, baka mas practical ang evacuation ng mga lugar na tatamaan at magdasal na lang na wala masyadong pinsala. Pero kung mas malaki pa ito sa 50 meters, iminumungkahi ng ESA na sumabak tayo sa isang deflection mission. Ibig sabihin, subukan nating salpukin ang asteroid at itulak ito ng bahagya upang lumihis sa daan patungo sa Earth. Sobrang risky nito at minsan lang tayong sumubok nito sa pamamagitan ng DART mission noong 2021 na sumalpok sa asteroid na Dimorphos na mas malaki pa nga kaysa kay YR4. Nagawa nitong baguhin ang orbit ni Dimorphos kaya maituturing itong tagumpay. Ang advantage sa YR4 ay isa siyang solid chunk ng bato. Kung rubble pile, baka buhaghag lang at mahirap kontrolin ang trajectory. Pero kapag sinabing deflection mission, hindi ibig sabihin ay agad-agad, okay, sobrang dali na nito. Hindi pa rin natin alam kung gaano ka-eksakto ang kontrol. At posibleng mangyari na hindi sapat ang tulak. Baka naman mailihis mo nga pero tumama pa rin sa Earth. Sa ibang lugar, di kaguluhan yan. Isipin mo na lang ang global politics pag nangyari iyon. Sino ang may responsibilidad? Paano kung sinisi tayo ng isang bansa dahil bigla itong naligaw sa kanila? Totoo! Hanggang hindi sigurado ang lahat, mananatili ang uncertainty. Kahit makita pa ng James Webb, tatakbo ang panahon at maglalaho sa ating paningin si YR4. Sinasabi ng mga eksperto na hindi natin ito masusubaybayan muli hanggang 2028 kung kailan mas malapit ito ulit para muling masipat ng ating mga telescope. Doon tayo talaga magkakaroon ng deadline para pag-isipan kung seryoso na talaga ang banta at kung anong hakbang ang gagawin. Habang lumalapit ang ganoong panahon, aasahang maraming tao ang matataranta at baka pag-usapan pa ito sa social media na parang napaka-urgent kahit wala pang kasiguruhan. Alalahanin mo lang na habang papalapit ang oras, malamang na magkaroon ng mas maraming obserbasyon at iyon ay maaaring magpaliit ng posibilidad. Ngunit posibleng magkaroon din ng kabaligtaran na mas lumaki ang porsyento, kaya nagmumuka talagang paparating ang Armageddon. Ang pinakamahalagang takeaway ay ito. Minsan mas magiging pangit muna ang balita bago gumanda. Tatakbo ang mga haka-haka, lalabas ang iba't ibang balita at maraming tao ang baka mag-freak out. Pero wala pa tayong rason para samahan sila sa pagkabahala. Tandaan mong hindi ito global killer. At kung sakali man kailanganin bawasan ang pinsala, may siyensya tayong maaring subukan. Evacuation, deflection at iba pa. Nangyari na noon na may na-monitor tayong ibang near-Earth asteroids na akala natin tatama, pero kalaunan ay lumabas na zero chance naman pala. Siyempre, hindi sigurado kung ganun din ang mangyayari rito, pero dapat lang na maging mulat tayo sa proseso at huwag basta-bastang matakot nang wala sa lugar. Ito nga ang core principle ng science. Patuloy na pagkuha ng data para gumanda ang pag-unawa natin. Maaring sa susunod na linggo biglang tumaas pa ng higit sa 3.1% ang tsansa at tataas pa ng tataas habang lumiliit ang error margin hanggang sa isang araw biglang malaman nating hindi na pala tatama o baka naman tumuloy at umabot sa 90% or 100%. At least kaya nating paghandaan. Isipin nyo rin na kung tutuusin, napakalakas ng Earth pagdating sa cosmic hazards.
dahil meron tayong teknolohiya, teleskopyo at komunidad ng mga sayentipiko na nakatutok sa mga bagay tulad ng 2024 YR4. Hindi ito tulad ng panahon ng mga dinosaur na walang kamalay-malay hanggang bumagsak na lang ang malaking asteroid. Tayong mga tao ay may kakayahang tignan ang langit at unawain kung ano ang paparating at kung kinakailangan subukang gumawa ng aksyon. Iyan ang malaking pagbabago ng modernong sibilisasyon. Bagamat nakakatakot ang ideya ng isang city-killer asteroid, hindi tayo helpless. Meron tayong mga short-term na solusyon, gaya ng agarang evacuation, pati pang matagalang option tulad ng kinetic impact na nasubukan sa DART mission. Salamat sa pakikinig at panunood. Sana'y nabawasan ang kaba mo at nadagdagan ang iyong kaalaman.